Good morning mga pinagpala kong katoto at mga kabig. Kumusta ang ating umaga? At syempre Lunes na naman po, isang umaatikabong trabaho, gawain. Syempre mga kabig sa ating mga trabaho, sa ating pong mga tahanan. Kaya sige po, tuloy-tuloy lamang po ang ating galawan ha. Okay, so ngayon dito po sa ating Ikaw at Barangay kasama si Barangay Sec Emog, ang atin pong tatalakayin ay siyempre wala nang kinalaman sa eleksyon dahil talagang totally ay magpahanggang ngayon ay wala pa rin din pong sinasabi ang atin pong Supreme Court kung tuloy nga ba o hindi o paano na ba ang kaganapan, although wala na tayong as expected dahil wala naman po nag-file ng certificate of candidacy. So maliwanag pa sa sikat ng araw na wala nang eleksyon sa December 1, 2025. Anyways, mga kabig, mga katoto, tayo po'y lilihis lang ng konti sa ating usapan ha. Pero bago yan, siyempre, patuloy pa rin tayong nagmamatsag, nakikiramdam doon po sa magiging desisyon ng Korte Suprema. Although may mga nahagip tayong mga balita na dapat daw ituloy na ang BSK 2025 dahil na-postpone, na-cancel naman ang Bangsamoro ang BARM election. So hindi pa ho natin matsak kung papaano, but then again, sa ngayon ay wala na yung BSK 25. Maaari siguro BSK 2026. Hindi lang natin alam kung kailan. Sabi ko nga, magdidepende sa desisyon ng Korte Suprema. So ngayon, papaling lang tayo ng konti, mga kabig, mga katoto. Pero may kinalaman pa rin din siyempre sa pamahalaan, pambarangayang pamamahala. At ito naman po, yung magandang balita sa atin pong mga SK, Sangguniang Kabataan, dahil pwede na ho silang mag-qualify or mag-avail ng civil service eligibility. Naku, ang ganda naman, ang galing naman mga kabig. So ayon sa Republic Act 11768 or the Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, na ang incumbent barangay SK officials, SK hindi barangay, Sangguniang Kabataan incumbents during the term of 2018 up to 2022 shall be entitled for the eligibility provided they completed the full term of office. Ang ganda ha. So ano pa itong civil service eligibility? Alam naman po natin mga kabig, kung ikaw po'y nagtatrabaho sa gobyerno, para ikaw po'y maging regular, para ikaw po ay maging, tuloy-tuloy, may mga benefits kang matatanggap. Dapat ikaw po ay pasado sa civil service eligibility. Examination po yan na kinukuha po para nga ma-qualify ka. So dito, dahil nga dito sa Republic Act 11768 or the Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, hindi na nila kinakailangan mag-take ng exam. Parang sa barangay officials, mga kabig, mga katoto, hindi na nila kinakailangan mag-take ng exam para sa civil service eligibility, kundi kinakailangan lamang na from 2018 kung sila po'y barangay official, 2018 up to 2022, mga kabig, mga katoto, kayo po ay eligible na for the civil service eligibility. Okay, so sabi ko nga, hindi nyo na kinakailangan na mag-take ng exam kung kayo po'y barangay official, at talagang nakumpleto ninyo yung inyong termino. Ano ba ang mga benefits itong civil service eligibility? Mga kabig, kung ikaw po'y covered nito, isa sa mga benefits na maaaring makuha ng isang SK official, yung career advancement, Career advancement. Pag sinabing career advancement, may chance ka na kung ano man ang posisyon mo ay tumaas pa, ma-promote ka kasi civil service eligible ka,
mayroon kang job security na hindi ka basta-basta matatanggal kung ikaw po'y may civil service eligibility. Of course, mayroon ding mga professional development, may transparency and accountability, may pension and retirement benefits, ha? So, maganda ito mga kabig, mga katoto, Sige, at yun nga, kailangan samantalahin, doon po sa mga kabig natin, doon sa SK officials natin na nag-avail, from 2018 up to 2022, i-grab yung opportunity, para nang sa ganun, hindi nyo na kinakailangan, sabi ko nga, hindi nyo na kinakailangan pang mag-take ng exam para sa civil service eligibility, kundi kayo po ay automatic. Siyempre, para ma-qualify kayo, kailangan yung mag-fill up ng application, sa Civil Service Commission, para nang sa ganun ay ma-avail ninyo itong benefits na ito. Napakaganda mga kabig, napakaganda, at harinawa ay itong ating mga SK officials gandahan pa nila ang kanilang serbisyo, gandahan pa nila ang kanilang mga programa pag sila po ay nabigyan ng pagkakataong makapaglingkod bilang mga barangay, mga SK officials sa isang pamayanan. Ang galing naman, magandang balita po ito sa ating mga SK officials. Alright, so kung kayo po may comment dito po sa ating talakayan ngayong umagang ito, mag-like, mag-share, please, mag-comment po kayo, mag-like, mag-share, mag-follow, at higit sa lahat, mag-subscribe. Tama po ba mga kabig, mag-subscribe para updated tayo sa ating pong mga ginagawa sa araw-araw. Okay, dito po sa Ikaw at Barangay, kasama si Barangay Secretary Emo. Okay, so yun lamang po. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat.